Yan, uy! Gago! Gago! Comparison tayo ngayon ng dalawang microphone boom arm natin. Isang low profile saka isang high profile. Isang mabilisang shoutout tayo sa mga nag-comment sa last video natin. Isa na dito si Boss Ray, si classmate natin to ng high school. Tapos si Emard Bating Alaban, shoutout daw, sabi ni Bossing. Tapos isa na rin si Itok, kaka-birthday lang, last week, 2 weeks ago yata yun. Shoutout sa Itok. Tapos syempre si Boss James Manalad. Kumusta ang bagong big bike mo, Bossing? MKBHD version 2. Ang pinagkaiba nila simple lang, isa low profile, yung isa high profile. Tingnan natin kung saan mas applicable yung low profile at tingnan natin kung saan mas applicable yung high profile. By the way, ang ginagamit nating microphone boom arm ngayon is etong Rode PSA 1 Plus. Ang brand ng i-unbox natin ngayon is Elgato. Ito, Elgato Wave Mic Arm. LP stands for low profile. Tapos itong Elgato Wave Mic na high profile. Hindi nakalagay na high profile pero ganito ang style niya. Ganito kagaya ko. Yung gamit natin na Rode PSA 1 Plus. Kung tataka kayo, bakit pa ako bibili ng microphone boom arm? Meron na akong ginagamit na ganito. Mamaya sasabihin ko sa inyo kung bakit. Okay, unboxing tayo. Unahin natin tong low profile siguro. Medyo baba muna natin to para medyo maluwag yung table natin. Butas pa yung box. Ito, napakasimple lang naman niya. Syempre manual. Tapos wala na mga plastic packaging. Ito yung clamp niya sa desk clamp. Tapos yung arm na, yung mismong arm. Ito yung low profile Low profile siya. Unbox na natin. Yan. Siyempre, manual ulit. Tapos, medyo madaming kasama to para sa isa. Siyempre yung table clamp. Ito yung parang counterweight niya. Pag yung microphone mo medyo magaang, kailangan mong ilagay ito kung hindi aangat yung hindi mag-stay pababa yung microphone o yung boom arm. Meron siyang extension para kung gusto mong mas mataas pa. Pwede mong ikabit to. Kung baga, syempre ito yung clamp. Bago mo diretso dito yung boom arm, ito mo nalalagay mo para medyo tumaas siya. Siguro mga 6-7 inches. Mamaya try natin yan. Tapos ito na mismo. Ito may kasama din mga adapters. Ang mga clamps lang naman nila, pare-parehas lang Ito yung clamp nila. Parehas lang yung clamp nila. Tapos, ito yung mga arm. Ito counterweight lang naman to. So, tingin ko, pwede mo din itong extension pole. Tingin ko, pwede mo din siyang gamitin dito Ito yung sa ito yung sa low profile. Ito yung sa regular size o yung tinatawag na high profile. Pasok din siya. Siyempre high profile. Ito yan para yun dito sa low profile. Pwede rin. Kaya lang siyempre namang sense kung low profile nga yung kinuha mo tapos lalagyan mo ng extension. Siyempre hindi na. Kumbaga kung ang style ng setup mo is low profile, hindi kailangan ng extension arm. Ito, pure metal siya lahat. Lahat metal siya. Tapos kung mapapansin nyo, yung cable management niya, meron siyang mga butas sa loob. Tapos ito magnet to, alam ko magnet nga siya. Ayan, magnet siya. Tapos ito yung bandang unang arm. Ayan, magnet siya. I-route mo na lang dyan. Tapos syempre ibabalik mo na to. Ayan, i-route mo na lang dyan. Ngayon, pag kinabit mo na to,
Pag kinabit mo na to, meron kang option, di ba yung cable, papasok dito. Pagpasok na dito, pwedeng umangat dito or sa ilalim kasi may butas din siya. Pwedeng lumabas dito or dito sa ilalim. Mount natin siya dito. Tapos, ito ipapatong ko na. Ito yung low profile, syempre. Low profile. Para dito yung allen kanina. Ita-tighten mo yung allen dito para medyo, depende sa'yo kung anong gusto mong style. Kung medyo madulas o medyo may resistance ng konti. Ito medyo madulas to. Dito okay to. Yung tightness niya dito. Ito medyo madulas oh. Syempre dito yung microphone mo. Nakaabang ka na dito ng XLR. Tanggalin muna natin to. O yan. Kunwari, nandito na yung microphone mo. Lagay natin to. Ito na yung style niya. Pag dito manggagaling dyan sa ibabaw. Ngayon, syempre, kung yung style ng microphone mo, yung port niya ng XLR is nasa ilalim. Kagaya ng mga ibang condenser mic, nasa ilalim yung port nun eh. Ang gagawin mo, instead na dito yung labas ng cable mo, sa ilalim mo papadaanin. Yan. Ayan, tatanggalin ko lang to para makita nyo. Tatanggal ba ito? Oo, natatanggal siya. Ayan, makikita nyo, dito sa ilalim lumabas instead na sa ibabaw. Dito sa ilalim lumabas. Kung depende sa mic mo, kagaya nitong mic ko. Kung etong mic ko, ikakabit ko dito, nasa ibabaw kasi. Nasa ibabaw yung manggagaling eh. So, mangyayari, hindi applicable sa akin to sa ilalim. Ang style ko pa din, dito siya sa labas. Yan, ganyan. Ganyan siya. Yan, ganyan yung sa, kung etong mic ang gamit ko para dito Yan, ganyan yung setup niya. Etong material nito, may plastic to oh. Plastic siya. Pero bakal siyempre yung pinaka-frame niya. Ang maganda lang dito, internal yung cable management niya. May cushion pa spring-loaded. Ito, kinabitan natin siya sa desk mount niya. Tanggalin na natin tong pinaka-velcro niya. Nakalagay dito, cushion, spring-loaded. Tanggalin natin. Yan, tamata. Uy, gago. Yan, tamata. Uy, gago. Yan, tamata. Uy, gago. Puti, tinamaan yung iPhone. Ang lakas. Tinamaan yung ano ko. Yung mount na, itong mount natin dito. Hindi huminto mag-play. Pero nawala yung frame. Nawala siya sa frame. Ang lakas. Kaya pala may caution. Okay. Dapat sumusunod eh. Tapos ito, syempre meron din siyang ball head. Tapos, try natin ikabit dito yung... Ito mo, pag binitawan ko siya, nasa taas na, nawala na sa frame. Ito, kita pa yata dito sa DJI Osmo Action 4. Ngayon, kabit natin... pag nilagay natin tong counterbalance, tingnan natin kung ano mangyayari. Siguro hindi yan siya lilipad pataas. Kalahati na lang. Medyo kalahati na lang. Kanina, humampas dun sa ano ko top-down view ko sa mount ko dun Ngayon, kalahati na lang. Ngayon, ang style mo dito, tatanggalin mo tong nasa ibabaw. Ito. Para siyang rubber. Rubber talaga siya. Ayan tatanggalin mo lang yan na ganyan. Baka batukan ako. Tapos dito rin sa likod. Ganon din siya. Ilalagay mo lang yan na ganyan. Tapos, babalik mo na. Oops. Yan.
Okay din to ah. Ganda din siya. Ayan, ito na siya. Yung reach niya, okay din naman eh. Yan oh. Okay, aray ko. Okay din yung reach niya. Ayan. Tapos, try natin ikabit yung extension pole niya. Ito yun. Kabit natin siya dito. Kabit natin siya dito sa desk mount. Para mas tumaas. Hindi na makikita sa frame. Yan. Yan, sobrang taas na niya. Oh. Ngayon, i-compare naman natin itong tatlong boom arm natin. So, mangyayari, dalawang Elgato, isang Elgato low profile, isang Elgato high profile, tapos isang Rode PSA 1 Plus. Itong Elgato low profile arm natin, ang material niya lahat, all metal siya. Wala siyang plastic. Syempre, plastic lang yung knob ng dito sa may ball mount. Tapos, itong Elgato high profile arm natin, metal and plastic. Itong pinaka-cover niya, plastic siya. Dito nagtatago yung mga wires. Tapos, syempre, may rubber na parang pinaka-lock niya. Tapos, meron siyang kasamang counterweight. Ito yung counterweight. Ang PSA naman, metal siya na merong parang fabric na naka-cover. Tapos merong malaking logo ng Rode. Kung sa itsura, hindi naman siya mukhang tinipid at mukhang okay naman ng mga materials. Lalo na itong low profile arm. Maganda yung material niya. Kaya lang, ang ayoko lang dito sa low profile arm na to is, kung mapapansin nyo itong mic na gamit ko, pag nasa baba siya na ganito, yung level ng position niya, ganyan pa din. Pero pag inangat ko siya, ganyan pa din yan. Hindi mag-iiba. Kung ano yung position niya nung nandito sa baba, pag tinaas ko, same pa din. Pero pag nandito na sa low profile, tingnan mo ikabit natin, lipat natin. Ngayon, halimbawa, ito na yung position ko ngayon. May gusto akong ipakita, tatayo ako. Pag inangat ko siyang ganyan, tingnan mo yung level ng mic kung saan napunta. Hindi na siya nakatapat sa na nakaslant kanina. Ito, vertical siya. Pag binaba ko, ito yung tamang angle sa akin. Ito, hindi. Pag inangat kong ganon, kailangan i-adjust ko na dito. Hindi siya automatic na nag-a-adjust. Dapat ganyan pa din, di ba? Oh, yan. Dapat, pag inangat ko yan, dapat ganyan pa din. Hindi eh. Pero maganda dito, mas mabigat, mas matibay ito kasi all metal na siya. Tapos, ang limit niya, hanggang 2 kilos yata ang kaya niyang buhatin. Hindi kagaya nitong isa, yung high profile. Hanggang 1 kilo lang to eh. Yan, pwede rin palang ganyan. So, ngayon, pwede rin palang ganito. Medyo slant yan. Ay, hindi. O, pwede rin pala nito eh. Ganitong style. Okay din ah. Yan, parang ganyan manggagaling. Tapos, ilagay natin sa loob. Yan. Malinis. Yan lang ang problema ko talaga dito. Yung pag in-adjust pa na ganyan, nag-iiba yung angle ng mic. Try natin yung high profile. Elgato. Ngayon, kabit natin dito sa high profile itong mic natin. Yan. Kung gagamitin ko siya ganitong style, pasok na rin natin yung cable para maganda. Kaya lang sa ibabaw ko lang mapapasok. Medyo bitin yung cable natin eh. Naka-route na kasi sa ilalim ng table ko to eh. Yan. Oops. Maluwag.
Kung gagamitin ko 'to, ganitong style ang mangyayari. Unlike sa Rode, tuwing nagsasabi ako ng Rode, tumutunog si Alexa. Unlike dun sa Rode PSA 1 Plus, wala siyang ball head na ganito. Kaya pag nag-attach ka mismo sa pinakadulo ng boom arm niya, ang movement na lang is up and down. Hindi kagaya nito, pag niluwagan mo to, ayan o. Kahit saan mo siya pwedeng i-angle. Kasi meron siyang ball mount. Ayun ang maganda dito. Itong PSA kasi, itong gamit ko, itong Rode PSA 1 Plus, yung cable niya, ayan kung mapapansin nyo, nasa labas. May clip lang siya para humawak dun sa cable, pero exterior cable management siya. Pero ang isa pang paggagamitan ng low profile is eto. Ang isang balak natin gawin dito, ang balak ko talagang, kaya ako gusto yung low profile. Kaya ako na-curious sa low profile, hindi siya para gawing mic arm, kundi para gawing camera mount. Lalo pag nasa table. Ito, kabit natin yung mic low profile arm ngayon ulit. Kasi naisip ko lang, parang magandang gawin tong camera mount kasi kahit saan siya napoposisyon mo eh. Medyo hindi nga lang siya kasing convenient etong high profile arm pagdating sa mic ha. Kasi na-try ko na din eh. Etong Rode PSA na to, na-try ko i-mount yung camera ko. Kaya naman niya eh. Ito mas mabigat ang kaya nito, hanggang 2 kilos to eh. Etong quick release, kabit lang natin dito. Kabit na natin tong camera. Yan. Oh. Dito ko siya balak gawin talaga. Para mai-adjust ko siya kung anong angle ko gusto. Pag nasa table lang. Yan. Oh, di ba? Kita ba? Yan ang balak ko talaga ditong gawin. Ayan ngayon. Gamit natin tong low profile arm. Naka-mount. Ito, low profile arm. Andun yung camera ko. Ayan, recording tayo. Napuno na yung memory card natin sa Fujifilm X-S20. Ngayon, malulobat na nga rin itong yung Osmo Action 4 ko. 14% na lang. Tapos, eto, nag-record na rin tayo sa iPhone natin. Para sa akin, ang pipiliin ko pa din is ang high profile kumpara sa low profile. Iba-iba tayong setup. Medyo hindi ko trip yung low profile kasi parang aagawan ka ng space niya sa desk. Hindi kita yung desk. Kumbaga, ang nire-record mo is yung ikaw lang, yung sarili mo lang talaga. Wala kang pinapakitang desk or table. Wala kang dinedemo ng mga maggamit or mga unboxing. Okay siguro yung low profile. Pero kayang gawin ng high profile yung nagagawa ng low profile. At mas convenient sa akin to. Kasi pag di ko na kailangan yung mic, iangat ko lang na ganyan. Out of the way na siya, makakapag-work na ako ng makakagawa na ako ng iba kong ginagawa dito sa table. Hindi naman ako all the time na palagi mayroong microphone na ganito pag nakaupo sa lamesa na to. Bihira lang pag nagre-record lang tayo. So, let's see. Tingnan natin. Bigyan natin ng panahon tong si Elgato arm high profile. Baka, although maganda din siya kasi internal cabling yung cable management siya. Saka, mas sexy yata itong tingnan eh. Kung medyo mahilig kayo sa mga ganitong klase ng mga reviews or unboxing, meron pa tayong mga videos na gagawin. Panoorin nyo na lang dito. Kita-kita tayo dyan. Okay, thank you.